Hi guys! Welcome back po muli sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. At huwag na huwag mo pong kakalimutang i-hit ang ating notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga ilalabas na video. Ngayon nga guys ay sasagot lang tayo ng mga tanong. Papakita ko na lang din and sasampulan ko na lang din kayo. Ang gabi na naman tayo nag-vlog and medyo mahina yung boses ko kasi mga natutulog na sila. So yun, shout out na rin natin to. Shout out kay Red YC4G4. Sabi niya kasi dito, ang tanong niya ay how to avoid bubbles ba sa pagdikit. Nahirapan ako sa pagdikit ng nail. So mamaya nasampulan kita kung paano ako magdikit ng soft gel. Tsaka yung technique ko para matanggal yung bubbles. Shout out kay Kyrie Rivero 4784 ay 82. Sabi niya, hello ma'am, gusto ko matuto ng gel at soft gel. Sana matulungan niyo ako at i-advise nyo naman kung ano mga gel Q-Pix para matibay. So, yung mga gamit kong Q-Pix is Born Pretty, mayroon akong Rosalinda, si Born Pretty ko. Ito, si Born Pretty. Ito, Rosalinda din to. Si Lily Cute, maganda din. Si Raika Urgel, maganda rin yan. Ngayon, yung bago kong bili, si AS. And, yan, si Timmy Story. Maganda rin yan. Mas mura pa. Tapos, ito, CN Simmer. Yan, yung green. Yung iba kasi, kailangan pang i-search kasi hindi mo siya makikita sa mga parang sa newsfeed. Pag sa mga online store ka bumili, kung hindi mo siya i-search, hindi mo siya makikita. Kasi nga, yung iba Chinese name siya. Tapos, yun nga, lagi ko naman sinasabi na hindi, kahit anong ganda pa ng gel polish mo, na gamit nyo o gaano pa kakamahal yan, kung hindi tama yung prep or hindi nagawa ng maayos, talagang matutuklap agad yan o matatanggal agad yan o kaya mag-chip agad yan. So, wala yan sa gel polish guys. Shout out kay Lisa Kabuyadaw. One more thing, Miss Roxanne, yung polish ba na nilalagay sa gel polish, okay lang yung mga karonya, ganun or OMG things. Nako sis, hindi. Kasi si gel polish, kapag sinalang mo sa UV, natutuyo. Pero kapag yung mga karonya o kaya mga OMG, pansin mo, kapag sinalang mo siya sa UV, hindi siya natutuyo. So, iba silang, parang magkaiba yung material siguro na ginamit dun or chemicals. Tapos, hindi siya koronya, hindi rin siya OMG. Kasi hindi naman siya sinasalin sa ganon, sa bottle ng gel polish. So, bibili ka ng gel polish na bottle, automatic gel polish na yun. Kasi may naka-label naman yun, may label naman yun guys sa harap. So, ganito. Ayan. Makikita nyo siya sa baba. Wait lang, kasi nasa gilid yung ilaw ko. Ayan, basta makikita nyo siya. Pag binasa nyo yung gel polish, may nakalagay dyan na gel polish, UV, ano ba nakita nyo? Ayan, may nakalagay na UV color coat, curing by UV LED lamp. Yun talaga yung pinagkaiba nila guys. Kasi si gel polish, kapag hindi mo siya ni UV, hindi siya matutuyo ng air dry lang. Si regular na Q-Pix, katulad ng mga OMG, Koronya, yun, hangin ang nakakapagpatuyo doon. So, yun guys, hindi siya sinasalin sa gel polish na bottle Shoutout kay Rowena Solomon. Sabi niya, first timer po ako mag gel polish. Ano pong maganda ma-recommend nyo na gel polish? At paano nilalagay ang dehydrator? So, ito sis, panoorin mo rin tong vlog na to kasi nandito nga yung demo ko. Nandito din yung pag-apply ko ng dehydrator. Meron din akong vlog. Hanapin nyo dyan sa mga content ko na nag-recommend ako ng mga gel polish na matitibay tsaka magaganda. Sa totoo lang, nadagdagan na lang naman to. Pero nung mga unang-unang, yung vlog ko na yun, parang ilan pa lang yung gel polish ko. Pinaka the best na gamit ko na ngayon is yung si Born Pretty, si Raika Urgel, at saka si AS. Highly recommended ko na polish. Kasi ang ganda ng brush, ang ganda ng bottle, ang ganda ng color, yung mga color na nilalabas nila. Shoutout kay Ellen Cosep 8521. Sabi niya, anong nail glue gamit niyo po? Kasi po sa akin madali po matanggal pag
may nail extension po ako sa client ko. Sa totoo lang, ang unang nail glue na gamit ko, si Monja. Kaya lang kasi si Monja nga, kapag laging nababasa, is parang lumalambot siya. Tapos, nagpalit ako ulit kasi nag-search ako dun sa, di ba, sa TikTok, ganyan, nanonood ako ng mga vlogger din doon, ganyan. Ngayon, nirecommend nila itong si 6-in-1, Born Pretty. Sa totoo lang, maganda rin naman talaga to. Pero si 6-in-1 kasi, siguro maganda siya kapag wala kang ginagawa. Yung as in talagang computer lang hawak mo, o kaya cellphone lang, hindi ka naglalaba, hindi ka naglilinis, ganun. Kasi maganda talaga siya. Talagang tumatagal siya ng 1, minsan 2 months, ganyan, tumatagal siya. Pero kasi, may mga client ako na matrabaho din sila. Naghanap ako ng iba pang nail glue gel na pwede yung kahit maghugas ka na maghugas, ganyan, o kaya maglinis ka. Tapos, sumali ako sa mga ibang group. Yun yung gawin nyo, guys. Maghanap din kayo ng mga group about sa nails. Kasi doon, nagre-recommend sila mga magagandang gamit na affordable naman. Nag-upgrade nga ako ng nail glue. Ang sumunod na nail glue ko, kasi ang dami nagsasabi na si JL Essential daw is napakagandang glue. So yun, bumili ako noon. Nag-sale kasi siya. So, ito yung gamit ko ngayon sa client ko, JL Essential. Itong si nail glue niya is multipurpose siya. Ang gamit ko is clear. Yung iba nito, may mga color siya. Tapos, bumili din ako ng partner niya. Siyempre, hindi naman pwedeng nail glue lang yung kukunin natin, diba? Kasi sale nga, diba? Kasi pag, alam ko, kapag ka-partner ito, nasa 400 siya, o mga ganun, something. Itong dalawang to, 450, mga ganun. Nag-sale siya, parang nabili ko rin siya ng mga nasa 300 ata. Itong dalawang to. Tapos, ang maganda, 16 ml na siya. Matagal mo na siya magagamit. Kasi nga, itong si 6-in-1 nga na nail glue ko, na Born Pretty, 15 ml lang to, pero ilang buwan ko na tong gamit. Pero siguro kung lagi kami client, madali lang to mauubos. Bumili ako ng rubber base coat, tsaka steel top coat. So, try mo rin yan. Pero meron akong TikTok. Kung gusto nyo bumili ng ganyan, nandun din yan sa shop ko. Pwede nyo i-visit yan. Nasa description box yung mismong link ng aking TikTok account. Pwede nyo ako nung i-click and hanapin nyo to. Kasi nagsisale sila. Mas mura kasi kapag sa mga TikTok. Hindi ko lang, basta parang mas mura siya. Parang ganun. Or konti lang yung difference. Ngayon, gagawa ako ng video about dun sa dehydrator and sa pag-a-avoid ng bubbles. So, panoorin nyo to, guys. Hanap lang ako ng sukat ng ating nails. Dapat, guys, kapag kukuha kayo ng ganito, hindi sobra yung sa gilid, o kaya parang yung pag ginanyan mo, kailangan nakadapat yung kuko dun sa may dito sa ganito. Kailangan nakalapat siya. Kasi kapag nakaangat siyang ganun, mabilis lang din siyang tutuklap. So, kailangan i-sure nyo na nakalapat, tapos sakto lang yung mga gilid. Para maiwasan nyo yung lifting, ganyan kapag tumutubo siya. Kadalasan kasi kapag mga ganito, sobra-sobra yung sukat sa gilid, sa ganito, sa mga ganito. Kaya ang ginagawa ko, guys, para mag-fit lang siya, ang ginagawa ko ay inaano ko siya, tinitrim ko siya ng ganito, ng nail file. Trim mo lang siya. Kasi minsan hindi sila nagsusukat kahit na pumili ka na ng ilang number ng ganito, ng soft gel extension. Hindi talaga siya nagsusukat. Kung hindi siya kulang, sobra. So, pag doon ka na sa sobra, pas i-file mo na lang. Kasi pag kulang, mas pangit naman pag kulang. So, ayan. So, ayan. Binibili kong soft gel extension, guys. Yung meron na siyang pre-bop na siya, yung ganito. Parang may ayan o. Ayan, pre-bop na siya. Kasi para, walang hassle. Tapos, nakaka-save siya ng time. Kasi, kapag bumili ka ng ganito, tapos hindi siya pre-bop, ibabop mo pa yung loob. So, ubos oras mo. So, ang ginagawa ko, kapag ka ganun, bumibili ako ng pre-bop na. May nabili nga ako, siya, semi-frosted ata siya. Tapos,
Ano ba yung nabili ko? Isa ito. Chinese kasi siya eh. Ayan yung, ano siya, medyo, hindi siya makintab, pero hindi ko nga alam kung kailangan ko pa rin bang ibap yung loob. Pero ang ginawa ko, binabap ko pa rin yung loob kasi nga parang nga, wala akong problema. Kasi baka magka-problema ako. So, ayan. Nabawasan ko lang yung mga gilid-gilid para mag-fit siya. Nakikita nyo ba guys? Ayan, para mag-fit yung gilid. So, after nyan, ngayon, sis, ito yung ginagawa ko kapag paano i-apply yung dehydrator. Hindi ko na ito, hindi ko na siya i-drill kasi may drill ako. Kaya na kasi magsasaksak na naman ako. So, iaano ko na lang. Mabilisin lang naman tong vlog natin. Dito. Ibabot ko na lang ng ganito, ng mano-mano. So, para maiwasan din yung mas mabilis matuklap yung mga extension o kaya mga gel polish, kailangan guys, kung gagamit kayo ng nail drill, mas maganda yung inyong sanding file, yung bilog, sanding file nyo dapat mas magaspang or mas maganda kasi para talagang kapit na kapit yung gel polish. Ngayon, kung ang gagamitin nyo naman ay yung mga gantong buffer, mas maganda laging bago yung buffer nyo kasi kailan kasi pagka ganito guys magastos, lagi kayong every month nagpapalit kayo, hindi kagaya kapag sanding file, mas tipid siya kasi maliit lang, tapos marami na yung mabibili mo. Pag buffer kasi kailangan laging bago yung buffer mo para maiwasan yung inyong back job o kaya mag-chip agad yung inyong gel. So after nyan, kapag satisfied na kayo din sa pagkakabap nyo at kung sa tingin nyo naman ay kakapit na yung inyong magaspang na yan, tapos sa tingin nyo ay mali, na siya, yung sobrang gaspang na niya, tayo ay cleanser. Matapos nyo mag-cleanser, kayo ay ito, okay. Ang dehydrator, una siyang ina-apply bago yung primer. Okay? And air dry lang to, hindi mo siya kailangan i-UV. So, yun, dehydrator. Pagkatapos ng dehydrator, primer. Dehydrator guys, para yan sa mga sa kuko natin, para hindi siya nabibigla sa mga matatapang na chemicals na ilalagay natin. Ngayon, primer. Kapag si 6-in-1 glue ang gamit ko guys, nagbe-base coat pa ako kasi para mas matibay siya. Pero kapag itong si JL Essential na multipurpose glue gel, hindi na ako base kasi pwede na rin siyang base coat. Kapag nag-a-apply ako ng glue gel, ginaganto ko muna siya guys, ginaganyan ko, tapos makikita mo yan yung bubbles, makikita mo siya kung may bubble siya. Kapag pag ginanyan mo siya na may bubbles siya, ang gagawin mo lang, igaganon mo lang para pumutok siya, para pumutok yung bubbles. Tapos ganunin mo ulit siya, hulasin mo ulit, tapos lagay ka ulit para makita mo kung may bubbles o wala. Itong si 6-in-1 guys, pwede nyo rin siyang pwede din yung base coat kasi 6-in-1 nga siya. Painitan ko lang yung base coat ko. Ayan, pagkatapos nyan, idikit na natin yung ating. Ito guys, kapag dinidikit siya, hindi siya kailangan sagada. Kasi kapag nasagad siya, kapag tumubo, dun nagkakaroon ng lifting na tinatawag. So, titigan nyo rin yung kuko nyo kung mayroong bubbles. Kung may bubbles, iangat nyo ulit para hindi siya tapos saka nyo siya isalang.
Tapos ngayon, anuhin nyo yung ilalim. Para yung mga tirang glue. Kasi hindi may iwasan guys yung glue. Parang umaano siya, umaawas. Kaya kailangan linisin nyo siya. Para bago matuyo ng tuluyan. Tapos mapapansin nyo yan kapag tinitigil nyo ng as in malapitan. Ayan, malapitan siya, makinis. Wala siyang bubbles. Tapos ito mga glue na yan, pwede mo naman siyang i-drill para malinis yung gilid. Tsaka para maiwasan yung victim. Yun yung nagagawa din ng drill guys. Kaya kailangan meron kayong nail drill. Tapos pwede nyo na siyang putulan. So yung mga gamit ko guys, nasa TikTok shop ko na yan. Pwede nyo akong puntahan doon. Itignan nyo yung mga kailangan nyo. Ganyan. Hindi ko na rin siya i-drill guys kasi maingay. Nakaka-istorbo tayo sa mga tulog. Ganyan ginagawa ko para maiwasan yung pagbabubbles. Parang puputukin mo yung bubbles. Gaganunin mo siya. So yung mga sobrang glue na yun, kailangan mo pa rin talaga siya i-drill guys. Yun yung kahalagahan ng nail drill natin. Kasi yung nail glue na yan, dyan nag-uumpisa talaga yung mga lifting. Yung parang umaangat yung gilid o kaya parang bumubuka yung yung mga gilid-gilid ng extension natin. Pansinin nyo kapag humahaba siya. Parang nagkakaroon siya ng mga bumubuka siya ng konti. Tapos doon din nag-uumpisa kasi kapag bumuka na siya, doon na nag-uumpisa na pinapasukan siya ng tubig, ganyan. Tapos nag-chip na siya o kaya pumutok na siya ng sarili niya, ganyan. So, yung mga ganyan, may mga sobrang glue, kailangan mo siyang i-drill para matanggal siya. Tsaka, yun din yung kaya siya kailangan i-blend or i-drill kasi para magmukhang natural yung nails natin. Hindi siya yung mukhang extension na pinatong lang. Ganun. So, after mo itong i-bap, i-nail file, pwede mo na itong applyan na depende sa inyo kung gusto nyo mag-apply pa rin ng base coat o pwede kayo mag-apply ng cutics na, pwede naman na kasi naman na siya, magaspang naman na siya, so pwede ng cutics agad. Tapos after nyan ay mag-cleanser lang ulit. Mukha na siya natural. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys, pero para sa akin ay mukha na siya natural. Tapos nakakatulong din na ma-sealed yung inyong mga gilid. Lagyan nyo siya ng acetone, nakakatulong yun guys. So yun nga guys, dito lang nagtatapos yung ating video. Sana ay mapulot ka ulit ng bagong aral mula sa akin. Kung ikaw ay bago pa lamang po sa akin YouTube channel at nagustuhan mo itong video to, pakiclick naman yung like. At syempre wag mong kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga ilalabas na video. So yun lang naman guys, thank you for watching. Bye! You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and accept.